Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Handa ang kampo ni Pinoy fighter Denver The Excitement Cuello na dumayo sa kuta ng kalaban. Matuloy lamang ang kanilang pinakaasam-asam na title shot. Mga ilang beses nang ipinagpaliban ang dapat sana'y mandatory title challenge ng Iloilo Puncher, pero ngayon ay inatasan na ng World Boxing Council si Chinese champion Xiong Zhaozhong na itaya ang korona laban kay Cuello. May report si JP Palileo. Hindi na maunsyami ang halos abot kamay na title challenge, willing ang kampo ni Pinoy WBC minimum weight top contender Denver Cuello na magparaya sa lahat ng mga hihilingin ni Chinese champion Xiong Zhaozhong. Kwento ni boxing promoter Aljo Haro, may agreement na sila Chinese counterpart Lu Kang na sa June 28 isagawa ang title clash ni Cuello at Xiong, alinman sa Dubai, Macau o China. So 100%, 101% tayo na talaga. Probably June. At dahil batid niya na may takot sa kanila ang Team Xiong, handa umano si Haro na isabong si Cuello maging sa loob ng bahay ng Chinese rival. May linaw na kaming usapan dahil galing ako ng China tapos din ng Bangkok dahil nakipag-meeting ako dun sa promoter ng Chinese, di ba? Sa manager niya. Magugunitang makailang beses nang nadiskaril ang dapat sanay mandatory title shot ni Cuello dahil na rin sa patuloy na pag-iwas ng kampo ni Xiong. Ang kabatuan Iloilo Pride kasi ang itinuturing na most dreaded minimum weight ngayon dahil sa kanyang taglay na bilis at lakas ng suntok. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kung si trainer Robert Garcia ang masusunod, dapat munang manatili sa weight si Nonito Donaire Jr. Ito'y dahil may unfinished business pa di umano ang tinaguriang The Filipino Flash sa 122-pound weight class. Kabilang na rito ang planong paghihiganti kay Cuban tormentor Guillermo Rigondeaux. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa kabila ng pagiging matunog na balitang aakyat na ng timbang si Nonito Donaire Jr., naniniwala naman ang trainer nito na si Robert Garcia na hindi pa panahon para lumipat ng dibisyon si Filipino Flash. Para kay Garcia, mayroon pang unfinished business si Donaire sa super bantamweight class bukod sa pagiganti nito sa kanyang huling laban kung saan natalo ito ng decision verdict kay fellow champion Guillermo Rigondeaux ng Cuba 2 linggo na ang nakakaraan sa New York. Ayon kay Garcia, malaking laban na maituturing kung ihaharap si Donaire sa bagong WBC Super Bantamweight ruler Victor Terrazas, ang sumisibol na world champion mula sa Mexico. Ingay si Terrazas nang makopo nito ang vacant WBC crown via split decision laban sa isa sa pinakasikat na champion ng Mexico na si Christian Mijares noong 1 linggo sa Mexico City. Isa din sa malaking pangalan na tinalo ni Terrazas ay si Fernando Montiel na magharap sila para sa WBC Silver title noong May 2011 sa Mexico. Panalo si Terrazas via 12-round split decision. Ang 30 anyos na si Terrazas ay may record na 37 wins, 2 losses at 21 knockouts. Dagdag pa ni Garcia, malaking laban pa din na maituturing kung magkakaroon ng rematch sina Donaire at Rigondeaux. Sa ngayon ay nagre-recover si Donaire sa kanyang right shoulder operation na kanyang natamo sa laban kay Rigondeaux. Bukod pa dito ay naghahanda na din si Donaire sa pagiging isang tatay dahil sa napipintong panganak ng kanyang asawa na si Rachel sa buwan ng Hulyo. Sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, memorable at worthwhile experience ang ipinapangako ng mga organizers sa mga magsisilahok sa 4th Globe Mountain Bike Challenge sa Sabado. Tinatayang nasa mahigit 500 participants sa makikisaya sa event na may layuning makatulong sa pagpreserba ng ating kalikasan. Narito ang report ni Ms. Cristabel de Leon. Lumobo sa halos triple ang bilang ng mga partisipante ng 4th Globe Cordillera Mountain Bike Challenge na magaganap sa La Trinidad, Benguet ngayong weekend. Ang one-day event ay proyekto ng Globe Corporate Social Responsibility Department na may planong magtayo ng 30 nurseries para sa seedlings sa mga puno na itatanim sa palibot ng Cordillera. Ayon kay Globe Corporate Social Responsibility Official Carmela David, pumalo na sa 500 bikers ang nagparehistro sa kanilang pakarera na may layuning imulat ang publiko sa matinding pangangailangan na protektahan ng ating kalikasan. We want to show yung the Cordillera Mountains, which is yung kung ano naman po yung pinoprotect natin. So having a
race format or mas competitive format, hindi nila gano'n ma-appreciate yung environment or yung ruta po. At dahil hindi karera ang magiging tema ng event, sinabi ni David na tulad ng unang 3 stagings, magiging memorable at worthwhile experience ang paglahok sa Globe Cordillera Challenge. Actually, we exceeded yung target number namin of 300 bikers. As of today, we have about 500 bikers who registered. Here, meron pong nag-register mga 320 bikers, 320. but So, ba't kayo lumaki ngayon? really gained yung trust din, tapos nag-gain track na rin po from the bikers community. Dahil 4th year na siya, so ang feedback from some of the bikers, napag-uusapan na siya. So medyo inaabangan na rin daw na event, na biking event. Ang Globe ay ang pinakamalaking telecommunications company sa bansa. Man ang pagtayo nito bilang warrior of the environment through sports ay isang welcome development para sa lahat. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung gusto nyo pa ng mas marami, tumutok mamaya alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.